Kung meron kang gustong gawin, pero di mo magawa kasi nahihiya ka, basta tapusin mo ang video na 'to. Kung isa ka ring mahiyain na tulad ko, mayroon akong ikwento para sa'yo. Nung high school ako, may pinasolve sa amin yung teacher namin sa math. Ang pangalan ng teacher namin, kung di ako nagkakamali, ay si Sir Tibidad. Tibidad na kanyang last name. Problem na yon ay mayroong isang formula na kung saan may dalawang paraan para masolve yung problem na yon. Ang isang short form at ang isang long form. Yung isang short form na shortcut ay mahirap talaga, mahirap siyang isolve. At dahil hindi man ako katalinuhan at mahina ako sa math, hindi ko naintindihan yung short form. Kaya ang ginawa ko, yung long form. Ang consequence nun, kapag na-solve mo yon at tama ka, exempted ka na sa exam. At sikat ka pa sa buong second year, kasi second year ako nun. Sa tatlong section, isa pa lang yung nakakasolve. At long form din yung ginamit niya. Tapos yung section namin yung pinaka-last. And then dumaan yung isang oras na pag-solve namin. Yung isang notebook na ganito, napuno ko yan. Yung isang page na ganito, napuno ko yan ng solution. Sa loob ng isang oras. Ang pag-recite ay voluntary. Kailangan mo lang itaas ang kamay mo at sabihin yung sagot mo. Kaso nga, dahil mahihain ako, na hindi ko malaman kung bakit, sobrang hiya ko para bang nagiging takot na siya. Takot na sumagot, takot nakipag-usap sa ibang tao. And then, marami na nag-try na sumagot sa mga classmate ko. At wala pa ni isang tumama. Tapos, yung in-announce na ng teacher namin, sa Tibidad, shoutout pala sa'yo, Sir Tibidad. Nung in-announce na yung sagot, ay tama yung sagot ko sa notebook ko. At ang numerong yun, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. At ang sagot sa solve na yun ay 50-50. 50-50. Kaya sobra akong nang hinayan talaga after nung oras na yun. Kasi kung nilabanan ko lang yung hiya ko, hindi na sana yung isang oras ko na pag-solve. Pero mo, napuno ko yung isang pahina na ng notebook sa pag-solve ko sa isang oras. Tapos, nung sasabihin ko na lang yung sagot ko, hindi ko pa nasabi. Kasi sobrang hiya ko. Nahinaya ako, hindi dahil dun sa premyo. Nahinaya ako kasi yung isang oras ko na pinaghirapan, isang oras ng buhay kong nasayang dahil lang sa hiya ko. At magmula nung araw na yun, talagang pag may gusto akong gawin, ginagawa ko. Kahit nakakahiya. Para wala na akong pagsisihan sa huli. Wala nang what if ginawa ko yun. Kaya pag may gusto akong gawin, ginagawa ko talaga. Lalo na kung may magandang resulta kapag nagtagumpay ako. Kaya yun nung ginusto ko mag-abroad, nag-abroad ako. Kahit alam kong may maiiwan, kahit alam kong mahirap, nag-abroad pa rin ako. At ngayon gusto ko mag-content. Kahit maganda bulol ako. Dahil gusto ko, magpapatuloy ko. Para sa bandang huli, hindi ko na pagsisihan na what if ginawa ko to. Kaya ngayon, kaunlad, kung may gusto kang gawin, kung maganda ang magiging resulta niyan kapag ginawa mo, gawin mo na. Dalawa lang yun eh. Kung gusto mong gawin mo. Kung ayaw mo, hindi.
At kung mas marami ang magbebenepisyo niyan, gawin mo. Labanan mo ang hiya. Ang hiya, nagiging takot yan. Pag hindi mo nalabanan. Yung lamang, kung nagustuhan mo to, paki-like and share naman po mga kaibigan. Bye-bye!